Alphabet Soup! Palakpak! Let's go! Yes, sir. Welcome to Alphabet Soup. Welcome, guys. Come Welcome back to 146 2025. people who are watching right now. So, ano nga bang nangyari sa atin sa 2024? Let's do a freaking recap. Recap. Anong first thing na we did natin for 2024? First kong naalala, nag-front tayo sa release ng music video ng Mary. Yes. Kanta ng Grayson. Shout out sa bandang Grayson. Mga idol Sir natin Vancouver. Thank you sir. Salamat Kina sa Per. opportunity. Yes. At dun tayo nagkaroon din ng opportunity para makamit ang ating isa sa paboritong gitarista, si Sir Chino. Shout out kay Sir Chino. Dream come true. Sir Chino of Itchy Worms. Yup. Yes. Doon natin siya na-meet personally. Tapos, first time natin lahat, no? Never natin siya na-meet. Yes. Pero alam natin, nakatira na siya doon. Parang alam mo yun. Saan yung part si Sir Chino? Port Coquitlam. Wow. No idea what that is. Same here. So, yun yung una kong naalala nangyari sa atin sa 2024. Nag-release ng music video si Grayson. Nag-front tayo. Mary. Tapos, check it out on their YouTube channel. Anong sunod na nangyari sa atin after nun? Isa-isahin natin hanggang January yun. January. Feb yun. Feb. Kasi wala pala ako ng January. Okay. Feb. Tapos, May na ba kagad? Kasi may Barkada Bash tayo. Barkada Bash? Is that the thing right we did away? Barkada Bash. Wala I think tayong Barkada gig? Bash Wala was tayong the gig next. before that? Did we do anything corporate? 1 year ago lang to, guys. When you say corporate nga pala, pag sinasabi namin corporate, kami nga pala, meron din kaming meron din kaming mga gigs na actually is parties, you know. Yeah. Usually it's someone's birthday, a wedding, that type of thing. Any you know? type of party, basically. Mostly Filipino parties kasi Filipino parties. syempre nalalabas natin yung mga bangers nating Filipino songs, diba? Yes. Diba? So after front for Grayson, we had our own gig. Barkada Bash. Yeah. Actually, mag-reflect tayo. How was your Barkada Bash experience? Dude. Nakakapagod. Yeah. Nakakapagod. Pero para siyang every time lang din naman tayo na nagpo-produce nun. Pero parang sobrang satisfying nung time na yon. Yes. The lead up to Barkada Bash. Planning, you know, pagkuha ng venue. All what are we gonna do during the venue. All the behind the scenes stuff. Para sa akin, napakaganda siyang learning experience para sa isang banda. In terms of kung paano mag-handle ng isang production. Parang yun yung mga iba't ibang part ng music Yung ginawa natin. Yung at least, pagpo-produce, pag-market,
we got a taste of that, and I would say is big respect sa lahat talaga ng mga music producer. Napakahirap. That was hard work. Putting on live shows, promoting. Apat tayo, man. All of that stuff. That was hard. So, shout out nga pala kay Tia Lanuza. Yeah, mga nag-perform. Patty Do. Grayson. 4-corner windows. Yeah. 2-corner windows. Naging 4. Shout out kina Kuya Ri. Kina Kuya Ri, 2-corner Don, si Kuya Ian. Ang dami talagang nangyari last year. Yes. Sipin mo natin unang naka-collab si Kuya Ri. Kuya Ri. Diba? Speaking of that, we also... Mamaya yun. Way later pa siya sa timeline eh. So Barkada Bash, it was nakakapagod pero worth it. I liked it. Well, what did we do after Barkada Bash? I think what happened is I went to the Philippines for about... Right after, no? 5 weeks. I went from June. May 13 to June 13, away. which is exactly 5 weeks. Kaya tayo nagka-Google Calendar dahil Yes, kasi I did a lot of Ang dami talaga. Yeah, we did a lot of planning. Yeah. Tapos pagkabalik mo, we had Silent Sanctuary. But I'm pretty sure we also had Dallas and Vanessa's wedding, Nag-corporate gig muna tayo. We did a corporate sunod-sunod thing, yun. Sunod-sunod yun. Ang tumatak sa akin dun, may DJ siya tayong nakasabay. Tas actual DJ siya. Naka-CD siya na DJ. Oh, that's right. Ang dami niyang And you know what? We've never seen that. Yeah. I've never seen anyone personally in person na nagdi-DJ na legit. Kasi ang gamit niya CD talaga eh. So medyo may yung pagkukue niya ng music pero yung pag-perform niya DJ talaga. And you know what? Ang na-enjoy ko doon is ang ganda nung balance na sumalang tayo, we rocked it. Tapos meron siyang set. Para talaga siyang Ganda ng set niya kasi tsaka CD talaga eh. Iba yung tunog eh. Ang ganda lang nung program. Yung program kasi yung doon eh. Parang yung the way din yung host na nag-handle. Oh, the host. Yung yeah, he was host excellent. or yung MC? He was excellent. Magaling yung and MC. supposedly, siya, friend talagang nakakatch niya yung friend tao. Friend siya ng groom eh. Friend siya ng groom. Nakakatch niya yung tao na, okay, so stop rare. kayo dito, makinig kayo dito. Parang ano niya? Yun yung patunay na hindi mo naman kailangan pro talaga eh. Parang fake it. Parang si Kuya Nad, man. Kuya Nad talaga. Shout out, Kuya Nad. Nakilala din natin yan last year. Oh, that's what we did. We did exactly. Mom Emma's party. Oh, birthdays. Yeah. Mom Emma's party. Shout out nga pala. Connect na yan. Kay Mom Emma. Yes. Give it up. Isang E kay Mom Emma. Isang E kay Mom Emma! Happy birthday! Happy After ng birthday niya. After ng birthday niya. Umuwi ka. Honestly, yung birthday ni Ma'am Emma, talagang doon ako gulat na gulat eh. Pag, na-realize natin, meron pala mga pera doon sa upuan. Like, what? Birthday that party was crazy. Bakit di ko chinek? Yun yung birthday party na attendan ko para ka nasa Wawawi. Yeah. Yes. Kasi nga, umayak doon eh. Talagang all credits due doon sa planner, which is Kuya Rominic. Yeah. Kung kailangan nyo na malupit na wedding planner, si Kuya Rominic. From Victoria. Anything. And malupit na host, which is Kuya Nads from Whistler. Yung combi na yon. Mga kabayan natin yan, tol, mga Batanggay. Tama ka, dun lang ako na naka-attend ng birthday party na para siyang variety show. Parang variety show. Yeah. Tapos para tayong banda ni na Jimmy Fallon. Like, what? We're the Roots. We're the Roots. With the alphabet soup. The Ogats. The Ogats. Putangin ko lang. Oo nga, no? Maybe we should name our... The Ogats. Hindi na kami alphabet soup. Yun ang alternate ego ng alphabet soup. I think yun yung corporate gig band natin. Band name natin. Give it up for The Ogats! The Ogats! The Ogats! Okay, so after nung birthday ni Ma'am Emma, doon ka na umuwi. No, ano ba yan? Hindi. Kakabalik ko lang noon, di ba? Kasi bumalik ako, June. May 13, tapos June. Yung kay Ma'am Emma,
Wait, is it during Barkada Bash? I think, November yun, man. Nauna yung kay Ma'am Emma before Barkada Bash. Yeah. Really? Oo, yeah. What date was that? So, Kasi, May din, May. Ito May kasi, din. before birthday ni Ma'am Emma, may, hindi pa sold out. Nung nag-perform tayo doon, may mga nakanood sa atin, nag-sold out, sila bumili. Oh. Nag-sold out yung Barkada Bash. So when was that? April? Yeah. Kasi before summer. ang naalala ko na now is, nakita natin yung tropahan ni Sir Raven saka si na Rich Moon. Tapos oh my God, kinasal pa si Raven. Yes, napagtanto natin na sila rin yung pala, no? Sila rin yung pupuntang Barkada Bash. Yeah. Shout out sa mga yun, man. Shout out sa kanila. Sir Raven, congratulations sa wedding mo. Yes, congratulations yung sa inyo. nanood ng Barkada Bash, natugtugan din natin yung kasal niya. Si Raven, di ba? Yes. Kasi, yes, Raven. Nung July. July yan. Raven. It was summer. What's her name again? Lauren. Last name I'm so sorry. Hans. Kasi, pangalan ng kapatid niya. Mrs. Hans. Mrs. Hans. Saan yun? So, after nun, doon ka na umuwi. Di pa rin ako, ang dami pa rin ginawa. Ang dami pa rin pala nangyari. Honestly, sa sobrang book tayo nun before ka umuwi. Yes, sobrang daming nangyari nung summer. Doon ko lang naranasan maging feeling na busy playing music. Yeah. Kaya naman, naipundar namin ang lahat ng ito. Nakikita niyo ba yung pimple ko? Thank you, Alphabet Soup. Tawag dyan, ROI. ROI, you know what I'm saying? Thank you sa mga nagtiwala. Thank you sa Pasawarin natin yung mga nagtiwala. Pasalamatan natin sila. Palakpakan ng mga nagtiwala. Okay. Hindi nga pala natin kasama yung isa nating kabandang yun, si Mac, dahil isa siyang mabuting... Naglolo. May bar exam. Aral ng law. May bar exam. Siya ay isang mabuting, ang tawag sa'yo? Estudyante. So, nag-aaral siya. Nag-exam siya for bar exam. Okay. May law exam siya. May Kung bar sakaling exam. di gumana kasi itong ginagawa namin, baka mag-abogado na lang. Oo. Tama. Good second option kasi yun. Second option lang pag-abogado. Yeah, for some context din, para alam nila, si MacNeil, yung aming keyboardista. Yun ay taga Vancouver. So, kumbaga, one ferry ride away siya. Para siyang, Mindoro to, Batangas. And busy siya sa school ngayon. So, kami munang tatlo. Nag-aaral ng law. So, pagkabalik ko sa Pilipinas, yun inaalala ko na. Ang unang gig pagkabalik mo, nag-front tayo sa Silent Sanctuary. Shout out. Nakita natin sila na. Summer ba yun? Parang fall na sila dumating. Summer yun. Kasi kinanta nila yung summer. Kinanta nila yung... Tsaka soap dish. Kasama niya soap dish to. Tsaka sino? Sino kasama niya? Tensionado. Nagulat din ako nang malaman. Napaka-millennial nyo. Lumabas yung edad nyo doon. Well, hindi naman kami nahihiya na maging tito age. Millennials are the best. So we front for Canada tour ng Silent Sanctuary. With Soap Dish. Yes. Yeah. What month was that? Was that August? August. For sure August yan. Pa-fall na. Yes. Tapos na. What did we do afterwards? Meron tayong mga DJ gig, may acoustic gig tayo. Diba yun yun? Acoustic gig was a wedding per Crisette. Yeah. Crisette and... Team! Ang galing ni Jan! Tinetesting ko lang kung alam ni Jan, sabi niya, hindi, team! Ang layo. Si Cardo yan Yung pala si Jim. Jim is si Tim. Moving on! Nasa na tayo? So, after Silent Sanctuary Soap Dish. Nakawin na ba si Jan? Nag-Silent Sanctuary Soap Dish na nga, di ba? Oo. Like, parang... So, going back sa February na unang-unang gig natin, na-meet natin si Kuya Chino. Sobrang parang sinamba natin siya doon, di ba? Parang, oy, Dol, napapanaginipan nga kita Sinamba. Di ba? Parang na-awkward na, pero totoo kasi. Totoo na. Fans tayo. Sobrang fans kami. Napanood namin siyang mag-beer. Nag-lead siya doon sa 120, sa may Surrey. Walang libre. Sarap ng band.
So basically, sobrang sinamba natin siya. Parang naawa siguro sa atin. Sige, mag-front kayo sa amin sa November. So, ayun na. Fast forward. Narinig ko yun. Nung sinabi niya yun sa bibig niya, parang sabi ko, ha? Tunay yun? Sabi ko, ha? Saka natuwa siya dun sa, nag-under pressure tumugtog tayo ng Queen. Hindi kasi nagtugtog tayo ng buksan nun, yung original. Tapos sinabi natin, parang inspired from their band. From listening to their band, Itchy Worms. So, which particular Itchy Worms song is that? Yung buksan? Yung kung saan natin nahugot yung bagsakan na yun. Parinig mo. Yan. OMG. Such a good song. Diyan. Ayun. Sabi mo na naglalaro tayo. Yan. Di pala totoo. Anong kanta yun? Sana naniwala sa'yo. Diba? Ano ka na? I think sana naniwala sa'yo. Yung bridge na. Wala namang. Yeah, basically that song ay ginamit sa isang song natin. Inspired. Ninakaw. Basically, ginaya talaga. Ginaya. Ito yung sa atin. Ang ginaya natin is bagsakan. Yeah. Pero yung atin pa rin yan. Yes. Wag mo masyado pahalata. Inamin lang natin kasi nandun siya. Basta yun yung kanta. Pero yan, nung sinabi niya talaga yon, sabi ko, legit. Parang sabi ko sa isip ko, tunay yan. Parang isipin mo, idol mo, men. Inalok ka, mag-front para sa event nila. Sa idol their live show. Sabi ko, okay. Saka, the one thing is, nagkaroon tayo ng phase na yung album nila na self-titled. Baliw na baliw tayo. Yeah, man. I think doon tayo yung mga first time nating nagbabanda, parang doon natin nakuha yung mga chemistry natin. Kasi alam natin yung mga kanta doon sa album. Yeah, parang lahat memorize natin yung mga kanta doon. Parang yung sa Rico Blanco din. Isa rin yun. Parang alam natin lahat. Hindi mo na ako. Any song. Parang, alam mo yun? Paano ba yung Legit, Isa pang album na kinadikan natin, Dating Gawi. Yeah. Hindi lang last year, parang every year, no? Hindi siya nawawala sa mga playlist ko. After ng Itchy Worms, nang December na?
Hindi. November ng Itchy Worms eh. I would say yes. After ng Itchy Worms. Oh, wait lang. Itchy Worms, naging Alphabet Soup Plus tayo. Yes. Going back ulit sa Barkada Bash. Huwag natin kakalimutan. Going back ulit. Kaya tayo na pa jam kasi papunta na tayo kay Kuya Ray. Ayun, para sa kaalaman ng lahat, yung nunyang Barkada Bash, merong si Two Corner Windows, she's really a solo artist. So what's her name? Hannah. So Hannah is Two Corner Windows. Check out our single here. Yeah. Right there. Basically single music artist. Ano siya? Wala siyang band. Yeah, she's a solo artist. But she has session musicians do her records and then she records her songs. Sa Barkada Bash, nag-drum sa kanya si Kuya Ray. Nag-bass si Kuya Ian. Nag-guitar si Sir Don. Ay, yun talaga. Sir Don. Parang nung lumabas si Hannah, parang, oh my God, mas vocalist pa siya. Galing. Ang lupit, man. Ang lupit ng bandang yun. Yung intro nila parang urban. Kaya sobra ako nag-enjoy sa Pull up nila yung lumabas yung vocalist. Yeah. Oh my God. Alam mong banda talaga niya, yung band na yun. Alam mo yun, parang alam mong solo siya, pero alam mo yun, yung banda yun, they sounded good. They sounded tight, yung banda. Si Sir Don, may pulis, parang may pulis, nagwawang-wang yung gitara. Tapos yun, biglang pumasok si Kuya Ray saka si Kuya Ian, nag-group sa drums. Oh my God, it was so good. So basically, nakita natin si Kuya Ray doon na, grabe, pwede to. Pwedeng summation. Pwedeng drummer namin to. Kasi basically, sa hindi sa context, si John kasi is all-around member ng Alphabet Soup. Sa corporate gig siya talaga ang ating drummer. Hindi, actually, dito lang na buhay yung idea na sa mga original na gigs natin, dun ako magigitara. So, nagkaroon ako ng opportunity to play guitar. Kasi nga sa recording. Some of our recordings. Si John naman kasi talaga lahat nagre-record ng guitar, ng guitar part, ng drum part, ng lahat ng guitar parts tsaka drums. Lahat ng parts. Yeah. So, nung first time na nag-jam kami ni Kuya Ray, kakamove lang namin dito sa place, which is, another reason kaya medyo nag-busy din ako this year. Tapos unang jam pa lang natin, sarap na sarap tayo. I think we had 2 jams or 3. We had 3 jams. Alam mo gano'n siya kagaling, 2 yung jams. Dito was the first one. Yeah, and then dito we went was the first straight to one. Bayanihan. Oh my God, 2 jams. 2 jams. And we did 2 jams and then nag-perform kami for Itchy Worms. Third performance na, oh my God, first performance actually. Tapos yun, alala ko yung sa Itchy Worms dahil nung what happened is, di ba we convoyed, took the ferry. Tapos siya, dumating siya parang galing Japan. Para siyang nag-abroad. Galing Japan, tol. Si Kuya Ray Mato. Napakalaking maleta. Ang dyan, maleta. Tapos sa maleta na yun, dala niya lahat drum hardware, cymbals, double kick. Sabi ko, what? Napagkasya mo yun lahat. Pati siyempre, yung mga gamit niya. You know? Ang saya rin, isang room lang tayo nun sa hotel. Oo. Bandang-banda yung feels nun. Yeah. And salamat kay McNeil. Dami points. Shout out sa Sandman. Let's go. Sandman Hotels, baka naman. Kasama natin doon, Grayson, tsaka yung from Seattle din, John Lloyds. The John Lloyds. First Shout time out din sa inyo, First time natin na-meet yung The John Lloyds. No? From Seattle. Yeah. Ano yung favorite experience nyo sa backstage whenever... Backstage favorite ko yung... When we're doing gigs. The food. Sa Itchy Worms, the food. The food. Na-issue tayo dyan sa food. The food was great. Thank you very much. Basically, inagawa natin ang Itchy Worms ng buffet nila. Kasi akala natin yung pakain sa fraud. Sabi may foods dyan. Oo nga. Sabi kasi may foods yun yung una namin naamoy. Yun yung nakita namin foods. So, baka ito. Sorry. Pero, pinayagan tayo ni Kuya Chino. Oo. Kasi nakasalubong. May basbas. Ayun, yun ang mga... May basbas tayo. Nakita sa vlog. Sobrang memorable nun. Di ba, kumakain tayo, tapos biglang papasok si Chino. Sabi ko, oh my God. Sorry, sir. Parang feeling ko lahat sila nakita kong pumasok doon except si Jazz. Si Jazz. Yeah. Siya lang di ko nakita. He was quiet. Nakita ko siya. Quiet niya. Siyempre, kung ikaw ba naman mag-drums para nakapagod din. Nakakapagod yun, B. Daming pero ang bait nila lahat niya. Mm-hmm. Kulit, ang bait, ang kulit.
Yun nga, dun sa gig na yun, nagkaroon kami ng chance to have Kuya Ria sa drummer. Tapos, ang naalala ko, gandang-ganda tayo sa mix dahil first time nagdala tayo, may planado na yung gagawin natin kung paano Tsaka natin nagawa ibibigay natin yung feed dun sa... gusto natin gawin. Marinig. Pero, nung sinalang na tayo, oh my God, 15 minutes, wala tayong marinig. Walang marinig. Wala, nabura daw yung setting, sabi nung sound guy. Nawala. So basically, from the scratch talaga. Pero isipin mo, kung it took that long. Yes. Actually, diba? Kung sa ibang musikero yun, nightmare scenario na yun. Walang natuloy. Yeah. Parang ang ganda-ganda nung soundcheck nyo, tapos biglang, ba't walang tumutunog? Ang naalala ko nun, yung keyboards ni Mac, saka backing track, hindi tumutunog. Yung sa'yo tumutunog? Yung mga instrument natin, yes. Keyboards ni Mac, hindi tumutunog kasi daw sobrang konti lang yung gain nung keyboards. Yun pala nakamute sa kanya. Yes. Pero alala ko yun, pinlano natin kung paano natin papalabasin lahat sa mga aux channels /DI box, yung mga nagdala tayo instrument natin. Tapos sinayaan natin, sige, isa nyo na yung drums. Pero yung basically, yung itong digital mixer namin, ginawa lang naming solely for our in-ear mix. So, wow, gandang-ganda tayo sa mix kasi Tsaka yun yung pinag-practicean din natin nung nasa tayo. Oo, kumbaga yung... Kasi for some context din, ginawa namin, nag-jam muna kami na electric drums. So, parang kinakapa muna kung paano yung bagong feel nung band kasi nga nag-add. Essentially, nag-add ng 2 members, drummer and a new drummer and then another guitar player. So may iba talaga yung May iba yung sound check. Ang tawag doon? Mix. Yung mix. May iba yung mix. All of the sudden, 2 na yung gitara tapos si McNeil kailangan magbigay. Essentially, kayong 2 ni McNeil, kailangan nyo mag-turn back ng konti sa volume para mabigyan ng weight tong extra guitar. Yeah, which is really, really nice. Tapos, ang pinaka-worst thing na nangyari doon is nag-record tayo. Diba, bumili tayo ng computer solely para makapag-record tayo. Ng live. Walang kick. Walang channel yung kick. Walang kick as in hindi na-record yung kick drum. Lagi talagang may nangyayari, guys. Kaya okay lang magkamali. Magkakamali ka. So, pero nagawa naman natin siya ng... Na-magic naman ni Jan sa... Na-magic na. Kaya naman gawa ng paraan. Essentially, minidi ko siya lahat. Na-magic. Hindi yung ginawa. Naghanap ako ng way para ma-trigger siya through... Binus ko yung EQ, tapos tinrigger yung MIDI. Yun, essentially yun yung ginawa ko. What he did. Pero kailangan pa rin i-edit kasi minsan pick up yung snare. Snare and the other drums. So, kailangan tutukan mo yung buong... At alam mo rin yung song. Basically, yun yung pinakamasamang XP dun. Yung sablay na yun. After nun, edi yun na. We had a bit of a break. Pero, prep na ng Christmas songs. Naalala ko, yung Christmas songs. Dami, no? 2 beses lang din natin na-jam Pero... Yeah. 2 beses natin na-jam, pero araw-araw ko napapakinggan sa work. Sa radyo. Oo, kasi nga, parang wala kang excuse na hindi mo to alam. Kasi, Last Christmas, tsaka... Mariah Carey. All I Want. All I Want. Yeah. So, basically, kahit di mo ginajam, rinig mo everyday. Everyday ko siya napapakinggan kasi nga, December na nun, di ba? Pero iba, pag tutugtugin mo na. Pero, basically, yung listening, hindi ko na problema. Nandiyan na everyday. Kahit everywhere, sa work ko. Tapos yung thing doon, the way natin siya in-export doon sa app natin, medyo, especially doon sa All I Want, medyo sablay yung cue. Parang, kasi yung click niya, nag-iiba-iba Basically, kasi yung buong set natin, naka-backing track, naka-click. So, every song natin, pag na-start mo, basically, playing along with the click. Yung intro, ang dami niyang variation kung parang nag-iba-iba ng time signature. Bumabagal. Ang kaya nung app na pinag-uploadan namin ng backing tracks namin, isang diretso lang na metro. So, hinanapan namin ng paraan.
Ang ginawa ko, ako as drummer, pinalaki ko yung sound wave para kitang-kita ko kung saan yung bagsak ng drums, ng bass, backing tracks. lahat yung backing tracks essentially. Yun lang yung way na nagawa natin ng paraan na okay naman. Na sabay-sabay yung bagsakan. I think the more na tugtugin pa natin yun, the more na masasabayan na talaga natin yun. Oo, naalala ko, sinound check natin. Tuwan-tuwa tayo. Yeah. Kasi first time nating nakuha lahat right for the first yung time. bagsak eh. Challenging kasi yung sumabay ka dun no? Sa machine. Dire-diretso talaga siya na wala. Iba yung timing niya eh. Kailangan mong pulsohan eh. Kailangan lang alam mo yung kanta. We had 2 Christmas gigs. Dalawa. Isa sa mga December healthcare. 7 and December 21. Isa sa mga healthcare worker and isa sa mga sa church. Kaya yung shout out. Parang yung December natin sobrang tagal Yeah, man. Kasi ang daming ginawa. Sobrang busy. Busy na sa buhay mo, busy pa sa banda, busy pa sa work. It was crazy. Tapos ngayon, January na ngayon, di ba? Yeah. We did it. Ang bilis ng 1 year. The other thing too is na naalala ko is na-challenge tayo. Bigla tayong pinag-add ng Feliz Navidad. I know. Wait, T-3 hours before the gig. Pwede ba tugtugin yung Feliz Navidad? Feliz Navidad. Feliz Navidad. Yun na yung breaking career ni John. Kaya, alam mo kung ba't sabi ko ako magda-drums doon? Ayoko kantahin yun, man. Hindi ko kayang kumanta ng Feliz Navidad ng paulit-ulit. Lumabas si Bruno Mars na Meksikano. I wanna wish you a Merry Christmas. Everybody! One of these days, i-release namin yung audio nun. El Shaddai yun. El Shaddai naman na Christmas party Yes, and yun. That was the lit other too. one at the 7th was by CHW, which is our care aids family Here in Victoria. Victoria. Shout out kay Ate Heini. Thank you Ate so Heini. much for trusting us Yes. and having us there. Yeah. And Legit. kay Ma'am Emma. Yun yung Again, pangalawa. isang E kay Ma'am Emma. Capital E. Ma'am Emma. Thank you, Ma'am Emma. Thank you sa mga nagtiwala talaga nung Madami. Christmas. Ang dami natin nasabing gig. Nalimutan ko na nga iba eh. Weddings, Christmas parties. Madami din tayong wedding gigs. Ano yung pinaka-memorable na nangyari sa'yo last year sa gig? Sa gig? Or mag-come up ka lang ng the most memorable things hindi naman the best. naalala mo. Para sa akin, pinaka-high ko talaga yung Itchworms. Kasi, promise, sobrang... Ako din. idol Sobrang mo talaga eh. Much awaited ko yun na gig. Parang yun yung buong year nung nalaman ko na tutugtog tayo doon. Parang I couldn't wait. Parang yung mga gigs, hindi naman sa hindi mahalaga yung mga gigs natin before that. Pero parang looking forward talaga ako doon. And para sa akin, yung lineup natin dun yung full potential as Alphabet Soup Band. Yun yung hinahanap nating sound na na-perform natin ng live. Kasi nga, may drummer tayo, tapos nagigitara si John. Parang first time natin yun. Alphabet Soup Plus. Pero nung nanonood na kayo, na-mindfuck ako, ginagawa nila yung harmony nung kung maninanana ka na lang sa kanila. Naalala ko doon lang tayo sa likod. Pare-pare lamang tayo walang magagawa. Hindi ko alam. Ang dami chords. Pariwara. Sabi ng matatanda. Tapos, siyempre, second, yung Barkada Bash. Sariling hirap natin yun eh. Sobrang, dapat first yung Barkada Bash kasi sariling product natin yun. Pero yung Itchworms kasi parang dream come true talaga to eh. Diba? Parang, imagine mo, sinisifra mo lahat ng songs nila. Barkada Bash was the hard work, tas yung reward natin. Yun yung start eh. Itchworms. Nagbi-build pa tayo ng something dun eh. Oo. Tapos Itchworms nga. Kasi, climax since bata, talaga yung Itchworms. since high school, isipin mo, yung beer, yung mga kanta nila, since high school ka. Tapos makakasama mo backstage, magpe-play ka with idol them. pa natin. Diba? Yeah. Saka, ang proud ako sa atin is, na patunayan natin, kaya natin mag-produce ng something interesting and create hype and na-pull off naman, kahit nakakapagod. Na-pull off yung part na yun. Yun nga lang, parang nakakapagod talaga. Sobra. Kasi 4 lang yung employee natin. Tayong 4 lang. Walang pero lahat. Masaya. Nag-shoot tayo ng commercials ng sponsors.
nag-apply tayo ng mga permit, nag-book tayo ng mga venue, nag-ayos tayo ng venue, nag-soundcheck tayo. Ang dami. Pero I think ang benefit naman nun is the next time that we try to do or produce another event, alam may idea na tayo doon sa palakad. So, we'll be able to plan ahead of time. Tsaka baka mas madali na kasi alam na natin. And ideally, actually, what we're hoping is magkaroon tayo ng opportunities na makipag-collab sa ibang producers, and actually, promote and shout out mga producers. Tapos na recap, ano yung 2025 goal naman? Excited about? Goal! Oh my God. Sobrang excited ako mag-record ng songs. Because we put out, oh my God. Nalimutan natin. We forgot. Last year, we released our second single. Which is called Subukan. Dami nalilimutan. Mali pa yung ano. Sino nag-D? Ba't may nag-D? Kasi nag-benge tayo kanina eh. Na-throw up ako. Pero check out nyo yung perfect version ng single na yun. Yung perfect na version. Subukan. And actually, sa mga hindi rin may alam, Subukan actually has 2 versions. Ang pinaka-main version talaga ng Subukan, which is the one we released with the piano solo. Mm-hmm. Kasi we rearrange it in a way na... Master diba McNeil. Kasi nga, walang gitarista eh. Hindi, saka 4 din tayo nagpe-play. Yeah. So, maybe in a lot of ways, we're able to play it as a 4-piece. Pero yun nga, ang pinaka-potential niya talaga is... At the time, 4-piece talaga yung iniisip kasi natin na walang maglilid pa nun eh, di ba? Pero yung next thing is meron siyang version 2 which is the version na mayroong guitar solo. Yeah. And para sa kaalaman ng lahat din is yung version na may guitar solo, yun talaga yung It's On Days. Yeah. Oh my God. Yun yung pagkaka-imagine natin. Alam mo yung It's On na. Yeah. It's On was 20... Do you guys know what year It's On was? What year was it? Ako alam ko. 15? No. 16. Hindi pa tayo magkakilala ng 2015. 16? No, is it 16? It's 2017. 2017. Yeah. OMG. Yeah, man. 2017. See, kaya na-excite ako kasi we get to record those songs. I mean, we should record those songs in this coming year. That's what I think our goal should be. Ma-release lahat ng urigs natin. Yeah. Yung muna, umpisa. Ma-release lahat ng urigs natin. Yeah. As an album? Or single. Album or singles? Ilan na ba? Marami na tayo ngayon. We have 2 singles. We're trying to get Homesick out. I think we should say para may right now. Sila. Paano yung Homesick? Malamig na mainit, naglalaban sa aking isip ang araw at ang hangin. Tinitiis lang ang sakit, nagkakamis kasi ang iyong ngiti, pati ng iyong lambing. Simula na ako'y nagpaalam, di alam kung saan sisimulan. Madalas gusto ko nang umuwi. Oh, please
atin, sa atin, sa atin, sa atin. Pero ilalabas natin yan this year or What's early this We year. need to record it. We play it better than that. Well, kasi hindi pa nga siya talaga nangagawa ng Tsaka galing pa tayo sa Kasi nga, 2017 pa siya last na jam. Exactly. Yeah, we haven't jammed Homesick in... That song was you and Ate Julia's song. Yes. Shout out Ate Julia. Shout out kay Ate Julia. Thank you for letting us use your Nasaan nga song. si Ate Julia? Quebec ba o Montreal? Montreal, I think. I'm Sorry, pretty Ate Julia, hindi kami sure. Quebec City? I don't know. She's Comment down somewhere below, Ate Julia. Kung nasan kang man. Big shoutout sa'yo, Shout Ate Julia. out sa'yo. And I think it fits right for starting this year. Homesick, right? Bakit ka nakaka-homesick sa Because Philippines? it's like December. And parang Yeah, kaka-December lang, sorry. Is what I mean. December Kaka-December kasi lang. para sa family talaga. Diba? Tapos parang you wanna miss be back home. You miss Yeah. the New Year's. Ako namimiss ko yung parang ingay ng Pinas. Kailan ka umuwi yung Pinas? Last year. Ay, siya. last year. Ako last year din. Kami ni Mac. Kala mo tagal ko nang dinawin. Ikaw when Kami was ni the Mac. last time? Kami ni Mac ang When was matagal. the last Yeah, time kayo you ni went Mac. 2018. Oof. So, And anong event ang yun? uso Anong nun ganapan yung yun? ang usong kanta na umuwi ako yung kahit Sa disband. Yun yung uso nun. Paulit-ulit yun nagpalawan tayo, di ba? Yun yung uso nun. Yeah, man. Kahit ikaw ay magaling, sa'yo lang lalapit, sa'yo lang aawin. Kahit na. Okay na. Pero yeah. Yun yung uso nung huli kong uwi. Bakit ba? Ngayon, anong uso na ngayon? Ang daming uso ngayon. na, Bini Wala na na eh. kasing uso-uso eh. Ay, yeah. Actually, Bini. Ang dami ding nausong OPM ngayon. Ang uso na ngayon si Naalala. Dionela to. No wonder I fell in love. You know I'm scared to love. Baby, you know the pain is unbearable. There's no way. Sana ikinamada. Okay na. Ayun na, okay na. Ang dami nating kakatin eh. Yun yung uso ngayon, si Dionela. Pero ganun ako katagal. Galing How doon long kay ago was Disband, 2018. You went from this band to Dionela. Hindi ka pa rin nauwi. Okay. Ayun nga pala. Anong pinaka nilook forward nyo ngayong 2025? Yun nga, ma-release yung album natin. Oh, album! Sana- Album na talaga. We're doing an album. Kailangan mag-record na tayo. Album. We're gonna start recording. Yeah. Let's make this 2025 talagang dedicated to our album. Whatever we do this year, that's gonna be the album. Kahit mag-corporate tayo. Kaya dapat, naman eh. kahit may corporate, tuloy natin. Kaya na. Sabi nga ng karamihan, taon natin to. Yes. Taon natin to. Yes. Taon natin Yes. to. Saka kaya nga tayo bumili ng ng Apollo 8 Exactly. para makapag-record ng drums. Yun talaga yung Ayun. Exactly. yung purpose noon. Exactly. Nagkaroon kami ng chance na i-record yung totoong drums. Yung gusto natin talaga. And to be honest, this is our time. Kasi nung mga unang nagre-record din tayo, we were shitty back then. Mas alam na natin yung gusto natin sa kanta natin ngayon. Mas nag-mature And I na think tayo. mas maita-translate na natin siya into recording. I feel like. Oh, looking forward dun sa So that's what I'm excited about. Yeah, matutunan yung process na yun. Yeah. Paano mag-record. Yeah. We've been at it for a while and parang I think kaya na nating, And you know. may bagong bahay to na show. yung Alphabet Soup. Yeah, Itong we garage have na our dyan. studio. Actually, This is our studio, guys. Check para it sa mga out. kaalaman din ng lahat, meron na kaming bagong This is Alphabet bagong Soup's location couch. sa pag-record. Ito, ROI ito ng Alphabet Soup. Diba? Oo. To Lahat be ng honest, hawakan at makita ko alphabet soup. hindi ako makapaniwala. Nakabili tayo ng couch. Oo. Diba? Naipundar natin yan. Unti na lang matutupad na talaga yung mga pangarap natin. Yeah. Unti-unting natutupad yung pangarap Hey, natin. Diyos! Buhay ang Diyos! 2024 natupad ng onti yung parang siguro 20% ng mga pangarap natin sa buhay natupad ng 2024. Yung 2020. Kumbaga, gamitin na natin yung momentum natin from 2024. Dire-diretso na. Oo. Mhm. Kasi baka anak na yun si John eh.
And that's it, Pansit! Thank you. Okay, salamat po for tuning in for Alphabet Soups. Thank you so much, guys. At abangan nyo yung next podcast namin or next vlog or next video namin. We'll see you guys. See ya. Alphabet Soup!